Alam mo ba na ang gabi ang magdedesisyon kung aangat ka o mananatiling stuck ka sa buhay? Maraming tao ang inuubos ang gabi nila sa walang kabuluhan, scrolling, binge-watching, o kahit tambay sa wala. Pero yung mga taong ginagamit ng tama ang gabi nila, sila yung lumalago, spiritually, mentally, at emotionally. Tanong ko sa'yo, paano mo ginagamit ang gabi mo? Ano ang ginagawa mo sa huling 3 hanggang 5 oras ng araw mo? Kung inuubos mo ito sa social media, walang katapusang series, o tambay na walang saysay, baka nawawala ang panahon para sa calling at future na gusto ng Diyos sa'yo. Hindi ibig sabihin na bawal magpahinga, pero may malaking kaibahan ang rest at waste. Ang gabi ay hindi lang simpleng oras para magpahinga. Ito ay gateway papunta sa paglago o graveyard ng iyong calling at potential. Alam mo ba na ayon sa mga psychologist, karamihan ng impulsive at maling desisyon, tulad ng overspending online, porn, at binge eating, ay nangyayari pagkatapos ng 9:00 ng gabi? Bakit? Kasi mahina na ang willpower at gusto ng laman na masunod. Sabi sa Romans 13 verse 14, "Clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh." Totoo, madalas sa gabi nangyayari ang pinakamahihirap na tukso. Pagod na ang katawan, mahina na ang disiplina, at mas madaling bumigay sa laman. Isipin mo si Pharaoh sa Exodus, nang sinabi ni Moses na aalisin ng Diyos ang salot ng palaka. Tanong niya, "Kailan mo gustong alisin ito?" Sagot ni Pharaoh, "Bukas." Ganyan din tayo madalas sa gabi. Imbis na ayusin agad, sinasabi natin, "Bukas na lang ako magpipray. Bukas na lang ako magbabasa ng Bible." Pero habang pinopostpone natin, mas lumalakas ang laman at humihina ang spirit. Kapag sinasabi mong one more scroll, one more video, one more episode, baka hindi mo namamalayan na nagpapakain ka na pala sa laman at pinapahina ang spirit mo. At sabi ko nga, hindi neutral ang mga bagay na ito. May effect ito sa future mo, sa isip mo, at sa relationship mo kay Lord. Kaya kung gusto mong lumago, bantayan ang gabi mo. Huwag hayaan ang laman na ang may final say. Set limits sa social media, iwasan ang content na naglalayo sa'yo kay Lord, at piliin ang bagay na magpapatibay sa'yo. Talunin ang espiritu ng katamaran. Sabi sa Proverbs 6 verse 10 to 11, "A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. And poverty will come on you like a thief and scarcity like an armed man." Hindi problema ang pahinga, pero delikado ang tamad na attitude. Rest restores, pero laziness destroys. Napakaraming pangarap, libro, ministry, at idea ang hindi natupad kasi tinalo ng katamaran. Maraming dapat na nagawa sa gabi, pero natabunan ng endless scrolling at walang saysay na pag-upo. Isipin mo, ilang sermons, ilang businesses, ilang skills, ilang breakthroughs ang na-delay dahil sa simpleng procrastination. Kadalasan, sa gabi lumalaban ang kaaway para sa oras mo. Kasi alam niya na dito may window ka to grow. Kung manalo siya sa gabi mo, mapuputol ang potential mo. Kaya ang disiplina ay hindi lang para sa umaga, lalo na sa gabi. Practical na tip. Mag-block ng kahit 1 oras sa gabi para sa growth. Pwede itong oras para magbasa ng Bible, mag-aral, magsulat, o magplano. Isipin mo, kung araw-araw, 1 oras lang ang binibigay mo sa intentional growth, after 1 year, may 365 hours ka ng investment sa calling mo. Katamaran ay parang magnanakaw. Dahan-dahan kanyang ninanakawan ng oras, energy, at future. Kaya labanan ito sa gabi. Ang tanong, magpapatalo ka ba sa laziness o pipiliin mong lumago? Galawin ang katawan, hasain ang isipan. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 9 verse 27, "I discipline my body and make it my slave." Malinaw, kung hindi mo didisiplinahin ang katawan mo, ikaw ang magiging alipin nito. Tuwing gabi, madalas dumadating ang tukso ng sobrang pagkain, binge-watching, at total laziness. Kapag pinakain mo ang tamad na lifestyle, mas lalaki lang ang tamad na resulta. At kapag wala kang disiplina sa gabi, bukas makikita mo ang epekto nito. Pagod, lutang, guilty, at minsan, filled with regret. Halimbawa,
Kung ilang oras bago matulog, naglaan ka ng 10 minutes sa workout o simpleng paglalakad, hindi lang katawan mo ang nagbe-benefit, kundi pati isip mo. Gumagaan ang loob, tumatalas ang focus, at nagiging mas ready kang matulog ng mahimbing. Kapag gumising ka kinabukasan, fresh ka at ready for the day. Dagdag pa, pwedeng gamitin ang gabi para mag-develop ng bagong skills. Instead na ubusin ang oras kakapuyat sa panonood ng TikTok o YouTube na walang kwenta, bakit hindi ka mag-aral ng bagong bagay? Financial literacy, music, language, o kahit simpleng Bible study habits? Ang maliit na investments ng gabi ay nagbubunga ng malaki pagdating ng panahon. Tandaan, disiplina sa gabi ay kapareha ng mas matatag na bukas. Kaya challenge ko sa'yo, i-train mo ang katawan at isip mo sa tamang gawain, lalo na tuwing gabi. I-prioritize ang pamilya at spiritual community. Hindi ibig sabihin na kapag productive ka sa gabi, wala ka ng oras sa pamilya. Ang totoo, ang tunay na disiplina ay alam kung kailan dapat maging present sa mga mahal mo sa buhay. Maraming tao ang ibinibigay lang sa pamilya nila yung natitirang lakas, yung leftovers. Pagod na, drained na, wala nang gana. Pero hindi ito ang plano ng Diyos. Sa halip, reserve your best evening hours for family, conversations, at meaningful connections. Sabi rin sa Proverbs, iron sharpens iron. Ang community ay hindi aksidente. Ito ay instrumento ng Diyos para patatagin tayo. Kaya mahalaga na may intentional ka ring oras para sa pamilya, small group, prayer meeting, o kahit simpleng fellowship. Hindi ito aksaya ng oras. Ito ay investment sa kaluluwa mo. Kung may pamilya ka, gamitin ang gabi para magkwentuhan, mag-pray together, o mag-build ng bonding. Tandaan, ang bata ay lumalaki hindi lang sa words, kundi sa presence ng magulang. Kung single ka naman, i-maximize ang gabi para sa friendships na nakaka-sharpen sa faith mo, hindi yung naglalayo sa'yo kay Lord. Ang pagiging productive ay hindi tungkol sa pagiging busy, kundi tungkol sa pagiging present sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kaya huwag mong hayaang kainin ng work or entertainment ang oras na dapat para sa pamilya at spiritual community mo. Tapusin ang gabi sa reflection at prayer. Ang gabi ay dapat nagtatapos sa presence ni Lord. Sabi sa Psalm 4:8, "In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety." Kaya bago matulog, magandang gawing habit ang reflection at prayer. Hindi lang ito tungkol sa pagiging religious. Ito ay tungkol sa intentional na pag-check sa sarili. Ano ang natutunan ko ngayong araw? Ano ang dapat kong baguhin bukas? Paano ko nakita ang kamay ni Lord sa simpleng bagay? Ang ganitong klase ng reflection ay nagdadala ng kapayapaan sa puso at direksyon para sa kinabukasan. Kung titingnan natin ang Bible, makikita natin na ang mga lingkod ng Diyos ay hindi sinayang ang gabi nila. Halimbawa, sa Matthew 14 verse 23, matapos magministeryo at magpagaling ng mga tao, umakyat si Jesus sa bundok at nanalangin. Hindi niya ginamit ang gabi para sa walang kabuluhan, kundi para kumonekta muli sa kanyang Ama. Si David naman sa Psalm 63 verse 6 ay nagsabi, "I remember you on my bed. I meditate on you through the watches of the night." Habang ang ibang tao baka tulog na o abala sa ibang bagay, ginamit ni David ang gabi para magnilay at manalangin. Maging si Paul, na nagtatrabaho ng araw, ay nagtuturo at naglilingkod ng gabi, Acts 20 verse 31. Kaya malinaw, ang gabi ay may espesyal na puwang sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Pwede mong simulan sa simpleng routine. Patayin ang screen 1 oras bago matulog, magbasa ng 1 chapter ng Bible o isang devotional book, at manalangin. Pwede ka ring magsulat sa journal ng pasasalamat o plano para bukas. Napakaganda ring magpatugtog ng worship music bago matulog para ma-reset ang isip at puso mo. Tandaan, kung paano mo tinatapos ang gabi, nakakaapekto sa kung paano mo sisimulan ang susunod na araw. Kapag natutunan mong i-close ang araw mo sa presence ni Lord, mas mararanasan mo ang peace, clarity, at spiritual strength. Hindi aksidente ang growth. Ito ay resulta ng intentional na gabi. Ang gabi mo ay pwedeng maging simula ng breakthrough o puntod ng pangarap. Ikaw ang magdedesisyon. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat dahil pinaalala mo sa amin
na ang gabi ay hindi lang oras ng pahinga, kundi oras din ng paglago, paglapit sa iyo, at pag-invest sa aming calling. Lord, patawarin mo po kami kung marami kaming nasayang na gabi sa mga bagay na hindi nakakapagpatibay ng aming faith o hindi nakakapagpalapit sa iyo. Simula ngayon, hinihingi namin ang tulong ng iyong banal na espiritu na bigyan kami ng disiplina at tamang direksyon tuwing gabi. Bigyan mo po kami ng lakas para talunin ang tukso ng katamaran, ng endless scrolling, ng procrastination, at ng maling paggamit ng oras. Tulungan mo kaming piliin ang bagay na makakapagpatibay sa aming katawan, isip, at espiritu. Lord, turuan mo kaming maging present sa aming pamilya, maging intentional sa aming mga relasyon, at huwag ibigay ang tira-tirang oras sa mga taong mahalaga sa amin. At higit sa lahat, gabayan mo kami na tapusin ang bawat gabi sa panalangin, sa pagninilay, at sa kapayapaan na galing lamang sa iyo. Panginoon, binabalik namin sa iyo ang aming gabi. We declare tonight, I take my evenings back, in Jesus' name. Amen. Kung naniniwala ka na kailangan mo ring bawiin ang gabi mo, itype mo sa comments ngayon, I take my evenings back, para sabay-sabay tayong mag-declare ng breakthrough sa ating oras. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang kababayan natin ang matutong gamitin ang gabi ng tama. Subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na teachings at prayers na makakatulong sa spiritual growth mo. At kung may prayer request ka, i-type mo sa comments. At habang nag-iiwan ka ng comment, ipag-pray mo rin ang mga prayer request ng iba na nababasa mo.